bago natin puntahan yung mga posibleng maisama doon sa kaso na inihain kina Romualdez, Saldico at Dalipe at Kimbo, tignan nyo muna ito. Tignan nyo yan. Political analyst daw yan. Itong si Richard Heydarian. Tignan nyo, basahin nyo ano ang kabubuhan nito. Political analyst ka? Talaga? Ano bang sabi niya? Stop being hypocrites. Kayo ang nagpabalik ng Marcoses to power, and if galit kayo sa GAA and buong budget, why only attack Congress but not yung Senate? Bicameral yan. Yours truly, Chad. Tanga ka? Political analyst ka talaga? Hindi mo alam na yung Congress may dalawang chamber? Tanga ka? Pag sinabing Congress, matik yun na House of Representatives at saka Senate of the Philippines. Senado, mga senador at mga congressman yan. Talaga? Talaga lang? Political analyst ka? Pero ang pagkakaalam mo sa Congress, House of Representatives lang? Sigurado ka ba? Sigurado kang political analyst ka? Ha? Richard Heydarian? Anong katangahan to? O syempre, nasunog siya dito. Meron siyang resback. Eto, mas tanga na naman. Nasabi niya, tabbed. Any actual journalist and expert, something absent among DDS ranks, knows Congress is a stand-in for HOR. Nagpalusot ka pa, talagang tanga ka. Ikaw lang ang tanging political analyst, journalist, expert na nakakaalam na pag sinabing Congress, House of Representatives lang. Ikaw lang ang tanging nagmamagaling na expert kuno sa politics na ang stand mo kapag sinabing Congress, doon lamang sa mga congressman o sa House of Representatives. Hindi yun. Ikaw lang ang tanging tanga na political analyst kuno na ang pagkakaalam mo ay ang Congress ay ang HOR. Huwag kami, Heydarian. Huwag kang tanga. Binababoy mo, tinatanga mo yung mga followers mo. Hindi ko alam kung meron pa kasing dito. Naniniwala dito. Diyos ko po. Ngayon punta tayo dito sa mga pangalan na posible na maisama doon sa inihaing kaso na falsification of legislative documents nina Atty. Topacio, nila Jimmy Bondoc, and others. Kasi ang sinabi nila ay may mga Jane Doe o Jane at mga John Does. Ibig sabihin, mga wala pang pangalan yung mga yon na pwedeng maisali din sa asunto o in the future kung mapapatunayang guilty itong mga to, himas rehas lahat ng mga ito. Tignan natin itong post ni Atty. Trixie Cruz Angeles. Dahil sa filing ngayon ng kasong kriminal sa Ombudsman laban kay Speaker Martin Romualdez, Congressman Saldico, Congressman Manix Dalipe at Congresswoman Stella Kimbo plus John and Jane Does, nakita na natin kung sino-sino ang mga miyembro ng Bicameral Conference Committee na nagiwan ng blanco. So, ang unang larawan daw ay ang membership ng BICAM. Ang pangalawa ay nagpapakita kung sino-sino ang mga pumirma. So, ibig sabihin yung mga pumirma doon sa BICAM report na blanco, sila din yung pwedeng sila yung mga Jane at John Does na pwede nang isama doon sa kaso nga na inihain ng grupo ni Atty. Topacio. Tingnan nga natin itong una daw. Sabi, ito daw yung mga member ng House of Representatives sa bicameral. Si Saldico, si Stella Kimbo, si Gonzales Jr., si David Suarez, Manuel Manix Dalipe, o mas kilalang Manix Dalipe, June Asidre, Neptali Gonzales II, Jose Aquino II, Raul Angelo Bungalon, Romeo Acop, Eliandro Jesus Madrona, Michael John Duavit at Marcelino Libanan. Ito naman dito naman sa kabila ay yung mga senador. O eto, makinig ka, Heydarian, na hindi namin tinitira yung Senate. Visit ka, tanga. Eto, Grace Po, Cynthia Villar, Ronald Bato de la Rosa, Pia Cayetano Win Gatchalian,
Christopher Bongo, Loren Legarda, Hontiveros, Marcos Villanueva, Subiri, Ejercito, Mark Villar, Tolentino, Estrada, Pimentel, Duterte at Escudero. Ito yung bumubuo ng bicameral committee. Ngayon, dito daw sa pangalawang page, dito, House of Representatives, ay ito daw yung mga nag-vote ng yes. So, pwedeng ito yung mga masali. Elizardo ko, ayan na, kinasuhan na. Kimbo, kinasuhan na din. Gonzales Jr., kasali. Suarez, Dalipe, nakasuhan na. Aquino II, isasali na. Bungalon, Acop, pati si Acop, kasali pala dito. At si Libanan. Ito naman yung mga hindi nag-vote for approval. Hindi sila pumirma doon sa bicameral committee report kasi baka nakita talaga nila na may mga anomalya talaga. Si Isidre Gonzales II, Madrona Duavit. Ito naman yung mga pumirma sa part ng mga senador. Grace Po, Villar, Gatchalian, Villanueva, Subiri, Ejercito, Villar, Mark, Tolentino, Estrada at Escudero. Tapos sinasabi ni Escudero, wala na ba kung pirma doon? Asan ba pirma? Nandiyan kasali ka sa pumirma. Ang mga hindi nag-approve sa BICAM report ay sina De La Rosa, Cayetano, Bongo, Legarda, Hontiveros, Marcos at Pimentel Duterte. So etong mga sinasabi nila dito sa side na to, kikita yung cursor. Ito yung mga pwedeng makasuhan, maisali doon sa asunto. Kasi nga sabi nga naman nila, may mga pangalan pa na hindi nasali. So parang ito yung mga to, posible, no? At saka ang tanong kasi, kung kasali ba yung mga technical working group? Sino ba yung mga technical working group? Kung mga hindi congressman, yung technical working group na nag-fill up doon sa mga blanco, maraming nagsasabi na wala, hindi yun ligtas sila sa kaso. Bakit? Kasi nga, hindi naman nila ilalagay yung mga amount na yun kung walang utos sa kanila. Sino ba ang pwedeng mag-utos sa kanila? Hindi ba itong mga nasa bicameral committee, itong mga itong mga representatives ng doon sa sa bicameral committee na nag-approve, kasama na diyan siyempre si Martin Romualdez. Grabe, ang dami pala nila, no? Ang daming mga ang dami nilang maghihimas ng rehas kung sakasakali. Anyway, balikan ko lang itong sinabi ni Haider yan. Itong tanga-tangang to, itong political analyst na to. Sabi niya, sabi niya, kayo yung nagpabalik ng mga Marcoses sa power. Oo, inaamin namin, talaga naman sinuporta namin, binuto pa namin yung mga yan, pinagtanggol ng halalan. Ibig mo bang sabihin, Haider, yan? Na kung sakasakali na meron kang makikitang mali doon sa iniluklok mo o doon sa ibinuto mo, wala ka na bang karapatang mag-criticize? Hindi ba dapat yung mga nagluklok ang may karapatan at kauna-unahang mag-criticize sa kanila? Kung meron na silang nakikitang mali doon sa kahit na sinuportahan pa nila, yung politiko na yan, in this case, Bongbong Marcos, marami kami nakikitang mali. Kahit niluklok namin, baka kami pa yung may mas karapatan na mag-criticize sa kanila. Kasi nga kami yung nagluklok sa kanila eh. Ikaw naman itong ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw, wala ka palang alam. Bogus ka pala na political analyst. Imagine, bakit daw yung Congress lang ang ina-attack at hindi yung Senado? Ang tanga. Kapag Congress ang sinabi, both na yon ng chamber, House of Representatives at Senado. Grabe, magpapalusot ka pa. Sasabihin mo pang sometimes absent among DDS ranks. Kami pa yung hindi nakakaintindi ngayon na yung Congress ay may dalawang chamber. Tapos, dinamay mo pa yung mga kapwa mo journalist at mga experts na kapag sinabing Congress, ang nag-i-stand talaga doon ay ang HOR. Ang tatanga. Ang pagkakaalam nitong si Hidarian, yung Congress, yung mga congressman at mga congresswoman. Naku, Diyos ko. Hidarian, umayos-ayos ka nga. Magaling ka ng magaling dyan nagmamagaling ka lang talaga. Wala ka naman talagang wala ka namang bilang talaga.